So, sige po, question and answer tayo. Pastora Ana Luz, ano po ang inyong Evening, tanong? Doc. Ang tanong ko po ay, ano po yung difference dito doon sa intentional discipleship? At ano naman yung complementary nila sa bawat isa? Yung Ng discipleship mapping, tama po C31. ba? Opo, opo. Ng Yes. C21. Yung discipleship Ano? mapping ay, ang kagandahan nun, troubleshooting siya kung ano yung solusyon doon sa inyong local church. And bibigyan kanya ng sets of lessons na pwede mong i-apply doon mismo sa local church. Iba-iba ang fingerprint ng bawat local church, iba-iba ang kanilang culture, iba-iba din yung mga member natin doon or leader, iba ang bilang. So yung discipleship assistant natin na mapping, ima-map out niya and bibigyan niya ng solution. Pero wala siyang sistema na tulad nito na isi-certify ka. Pero pwede kang gumawa ng sarili mo. So ito, gumawa ako ng sarili na skeletal structure na pwedeng tulungan yung mga wala pang structure. So yung discipleship mapping assistant natin, tutulungan ka naman kung ano yung mga step by step na kailangan mong gawin. So ito naman ay isang course certification. Gets nyo? Course certification. Masasabi natin na, oh, graduate ka. Talagang ano ka, certified ka ng disciple. Sure na disciple ka sa C21. And yung pattern niya, hindi ito babanggitin ni discipleship mapping assistant. Walang ganito. Pero ito, structured siya. Kumbaga, ito yung pwedeng gapangan ng vine. Pero bahala yung vine kung saan siyang pupunta. Basta ang malaga, pataas. Ibig sabihin, pa-multiply ang vision and purpose. So, yun. Kaya si discipleship mapping assistant, hindi kasi siya course eh. Mga ano lang siya, mga trainings, ganun na hindi siya course. And this is a course. May mga certificate. Pwede ka namang gumawa ng certificate doon. At least unique sa inyo yon. Pero ito ay isang grupo na i-register kasi itong C21. Parang G12. Pero ang kaibahan niya sa G12 ay ayun, kayo na mag-differentiate. Kung ano kaibahan niya sa G12. Nagigets niyo po ba? So this is a movement na tutulungan ng mga local church from local to global. And then kung gusto niyo na mas specific, ang gamitin niyo ay si discipleship mapping assistant. Magkaiba silang dalawa. Iba ng function. So, meron pang question? Sige, tanong pa po kayo. Siguro mga 9 or 9:50. Papakita ko sa inyo yung C21. Si discipleship mapping assistant, hindi siya free. Si C21, free. Ayun din ang kaibahan niya. So, ano po? Satisfy po ba kayo sa sagot ko, Pastora? Nire-reflect ko pa sa medyo inayos pa ng Okay. isip ko. Okay. Thank you. Thank you po. So mostly, ang C21, ano to, ang magiging partner natin ay yung talagang mga senior na or leader na gusto niyang bumuo ng sarili niyang empire. Yun kasi ang pinaka-target nito. Or mag-enroll ka sa isang course, i-enroll mo si C21, willing kang ano, um, gawin, then silently or ang tawag dito, silently yung move mo pero
literal na makikita yung product mo. Yun naman ang kagandahan niya. Kung ikaw ay isang church leader na hindi senior pastor pero nag-enroll ka, aabot ka sa course na yun. Magugulat na lang si pastor mo, oh, ang galing mo na, naka-ano ka na ng outreach dyan. O dito ang tuwa si senior pastor, ikaw yung naging pioneering church doon sa isang outreach. So yun naman ang kagandahan niya. Matutulungan natin yung ating mga pastor na dumami yung ating local churches. Kakaroon ng mga outreach. So, sino po may question? Sige po, Pastor Bernie, pwede po ba tayong magpakilala, location and position sa church? Sige po. Para Magandang gabi malaman po. din ng ibang kasama natin. Ako po ay si Pastor Bernie Deloy. Dito po ako sa Unida Christian Church ng Salawag. Dito po sa Cavite, Dasmariñas. Ako po ay admin pastor ng aming pong local church dito po. Ang tanong ko lang po, Pastor, ay yung pong program ng 21 sa mga gaano ho kahaba yung program nito para ma-achieve halimbawa yung level 7 pag nagsimula po tayo. Opo. So first stage ay merong 3 to 6 months. Depende basta pag umabot ng 6 months, ang kaya nating i-release doon ay hanggang fundamental. Sa fundamental. Kasi kapag nagtuturo ka ng halimbawa fundamental beliefs, may tatlo kang leader, tapos kinakati ka, 21 na agad ang gusto niya, nakaipon agad ng 21, hindi siya fundamentally rooted, ay makukulto yun. Ang dali niyang ma-recruit na mamaya maka-encounter lang yan ng alipores ni New Heaven, New Earth. Nakuha na yan sa'yo. Kaya ang pag-iingat natin para may safeguarding tayo sa ating mga congregation, 6 months talaga tapusin yung fundamental teachings. Kayo nang bahalang mag-layout noon. Basta ang mahalaga sa loob ng 6 months, yung discipleship level 3 mo, may level 3 ka na, ay maturuan mo siya bago siya gumraduate ng 6 months o 3 months at least to 6 months ay mabigyan na clear. Alam niya, hindi na siya maliligaw. Alam niya yung statement of faith ninyo sa loob ng local church. So yun sa 3 to 6 months. And then yung 21, 1 year. Meron yan na makaka-21 sa loob ng isang taon. So every po tayo, yearly magkakaroon tayo ng graduation ng Congregate 21. So sa page na lang natin 'yon gagawin, online na lang natin 'yon gagawin. Kung kayang i-conduct ninyo ng offline, pwede sa service ninyo. Bigyan nyo sila ng mag-i-issue ako ng certificate, ibibigay nyo yung certificate sa kanila sa inyo pong local church. Hindi natin yung kukunin na leader natin. Sa inyo na. Kayo na personal magbigay. Ganun. Pwede rin through seminar. Sa seminar na yon, gawin nating seminar. Kung medyo marami-rami sa isang region or ganyan, pwedeng pag medyo marami na, tsaka tayo gagawa ng face-to-face. Ngayon, dahil piloting parang online lang muna, and then ibibigay yung certificate by courier. Kaya soft copy, kayo nang bahala mag-print. Kaya organize natin sila, may listahan yan, may pangalan. Then magbabayad ako ng admin na encoder. So yun yung babayaran ko yun. And then ang vision ko, may login din siya na website. Hanggang sa magiging organized talaga siya na isang movement.
Yung mga regular seminar, training, mga partner din natin yung mga kasama doon. So, ang hinahanap ko talaga partners. Hindi ko sinasabing kaya ko to. No, I need you. Kung makatch mo yung vision. Yan yung mga kailangan natin. And syempre, magiging launching din po ito sa buong Church ng Haven of Worship dahil sa biyaya ng Lord, ako ang pinili ng Lord na maging president sa isang organization. Start talaga namin ito at ito yung parang orientation natin sa mga pastors and leaders ng Haven of Worship. Ayan, may question pa po? Salamat po, Pastor. Yun lang po. Wala na. Sino pa po may question? Pastor Rod, Yes po. Sino po sila? Pwede pong magpakilala. Joel Tabliga po from Quezon City, Church of Christ, Yes. Commonwealth. Yes po. Basta tanong ko lang po, Pastor, ito pong C21 is magiging course po talaga ito, Pastor, na i-enroll namin, tapos tatapusin po namin yung course. Yes, ganun po. Tapos kapag, halimbawa, bago po siya, level 1, kailangan, opo, tatapusin po muna namin yung course, saka po ito mai-implement sa church namin kung sakali. Matapos po namin yung course. magandang tanong. Kapag nakaabot na kayong level 1 and 2, pwede na kayong maghanap ng kapwa nyo level 1. Kapag umabot na kayo ng level 3, pwede na kayong maghanap ng level 1 and 2. So kung ano yung maabot nyo, ay pwede nyo na rin agad ituro o ipasa yung level na mas mababa doon sa inyong mga subordinates or leaders hanggang sa matapos nyo po yung 21 para may certificate kayo kasi hindi nyo ma-encourage yung isang leader nyo sa loob ng church na makahanap ng 21 kung mismong kayo hindi kayo nakatapos ng 21. So, yun, hopefully nakatch nyo yung vision. Kaya tayo yung una, yung mga partner natin, tayo yung una magte-training. Magkaroon ng 21 leaders o leader of 21. Hindi man natin makuha ng 1 year na makahanap ng 21, after 2 years, pwede at least we will celebrate hanggang anong level yung ating mag-graduate. Leader of 13 or leader of 8. Sa loob ng 1 year, so 6 months muna, launching natin, halimbawa, ang launching natin ay June. O halimbawa, next month, launching na tayo. Halimbawa lang. Then, April, May, June, July, August, September. Sa September, magkakaroon na tayo ng recognition. So, kung hanggang ano yung natapos nyo, halimbawa, umabot na ng 13 o kaya may naka-21 na. So, kung talagang ang galing naman ito, naka-21 na. Magkakaroon tayo sa September ng ng recognition or graduation. So 6 talaga, 6-12, 6-12. 6 months, 12 months. Hati-hati. Ganun po. Salamat po, Pastor. Salamat po. After 3 months, magkakaroon na rin tayo agad ng, at least 3 months, di ba? Magkakaroon na tayo ng fundamental graduation doon. Na kaya nyo nang mag-aral ayon sa inyong fundamental belief. Magturo yung level 3. Na may dapat, na may 3 din siyang disciple din. Kung yung tao nyo or leader nyo ang isasama nyo. Pero kung kayo, at least meron kaya na leader ninyo na masasabi nating certified na to, pastor, itong 3 to, disciple na yan, alam na nila yung fundamental beliefs natin. Active yan sa fellowship, Bible reading, ganito, something. Yan.
natapos din nila yung course. Sige po, Pastor Ana Luz. Clarify ko lang, sir. Di ba sinabi niyo po kanina na yung discipleship mapping ay for troubleshooting. Siguro ito ay sa mga matatagal ng church na may problema sa discipleship. Ngayon, kung na-found out nga na malaki ang problema sa discipleship, pwede ipasok dito yung C21 o talaga ang C21 is for church planting. Actually, C21 is stand-alone. Oo, organized na siya, pero dahil organized sa technical lang, hindi pa application. So, technical. So, kaya ila-launch natin. So, stand-alone siya, kahit wala yung discipleship mapping, kaya niyang tumakbo. So, yung discipleship mapping naman, makakablikha ka ng katulad ng C21 using Yun. discipleship mapping. So, yung idea po na sinasabi nyo, kapag na-map mo na at na-troubleshoot and then ipapasok mo ngayon yung C21, yun ang magandang gawin. Yun po yung magandang gawin. Okay. At yun po yung Naintindihan ko ginawa na, sir. ko. Ginamit ko ang C21 ay ang discipleship mapping para makagawa ng C21. Pero yung Okay. C21, meron na yan sa heart ko. Alam ko na yung dapat kong gawin, mga magandang strategy. Pero ginawa ko ngayon si discipleship mapping assistant para ma-assist ako na mas ma-organize siya. Kaya yun yung ginamit ko, si discipleship mapping. And magandang i-require ang discipleship mapping kasi may mga advices talaga siya na sasabihin sa leader or sa pastor paano mo mas maayos na ma-implement yung C21. So, yun ang kagandahan. Kasi si C21 ay course na siya, mahirap mag-insert ng iba. Kapag may mga problema na kailangan mong gawin sa mga disciple mo, ganito yung disciple ko, nagtampo. Yung disciple mapping assistant, doon mo sabihin, sasagutin niya talaga kapag may mga conflict. Yun ang kagandahan ng discipleship mapping assistant. Tutulungan ka Si niya. sir, naisip ko, matagal kami nag-usap ni discipleship mapping. Mga ganyan yung nare-recommend niya. Kaya parang naiisip ko kanina, ano yung difference? Ano rin yung pwedeng maging kapareho niya? Kaya iniisip ko parang yung mapping nga, yung troubleshoot ka niya, itong C21 yung sagot dun sa problema ng mapping. Yes. Yung nakita. Yun. Ganun nga po. Kasi hindi siya naka-structure. Thank you po. Sir, thank you po. So, pwede kayong mag-involve sa course na ito. Tsaka ang kagandahan, magkakaroon din tayo ng recorded video lessons sa course na ito. Ang kailangan ko talaga mga partner na willing magturo din. Kasi hindi ko talaga tumaharap na ako lang mag-isa. So yung mga partner na yon na makatapos ng level 1, sabay-sabay tayo mag-level 1, halimbawa, ganyan. And then, pag level 2 na tayo, meron tayong tinatawag na buddy, kabady natin sa ministry. Pwede yung asawa mo din. Yun yung pinakamaganda sa pastor, si asawa, or meron pang lalaki sa lalaki. Kung ikaw ang leader, meron pang isang leader mo na kapwa mo lalaki. Kung wala talaga, o di babae sa babae, mag-duplicate ka ng dalawa. Yun. O kaya, kapwa mo pastor from other church. Yan. Dalawa. Pwede yung kabady mo. Then, bigyan natin ng certificate. So, doon na tayo sa 3. Then, graduation na tayo after 3 months. Mag-release tayo ng certificate ng level 1, 2, and 3. Ganon. Ganon ang gagawin po kasi natin na process. So ito, bibigyan ko po kayo ng sample. Ayan, 10 o'clock na.
sample ng course ng AI assisted program natin.